Alright guys, this is F2P Block 1 and yun nga, day 4 na natin na paglalaro dito sa Night Cruise. So yung growth rate natin dito nasa 68,263 and then yung ating rare ganun pa din nun. Dalawa lang yung nabago. And then dito sa ating earrings ay ganun pa din. Mayroon pa rin isang kulang. So kailangan natin na makuha to guys para madagdagan yung ating growth rate or magkaroon tayo ng defense. So yun nga ang ginagawa ko ay tinatapos ko lang itong daily quest. So kadalasan naman talaga kapag nagre-reset na, so kailangan natin itong tapusin itong lahat. So sa ngayon kaya ko naman na matapos na to lahat. And then dito sa Silano, pili lang kayo guys hanggang saan yung kaya ng pagpatay ng monsters. Pero ako dito sa level 43, so hanggang dyan lang ako. And then dito naman sa Abelius, di ko pa to kaya, so skip na natin. Then kapag natapos na, punta tayo dito sa side. Kailangan din natin to tapusin kasi malaking tulong din to. So meron din itong bigay XP. So 2.2 yung makukuha natin dito. So dito naman sa daily, 0.3 yung makukuha natin. And then may extra na gold. And then dito sa extra, need ko pang mag-clear ng chapter 29 para ma-open ko tong extra na to. So importante. So yung chapter 29 guys, dito lang yan makukuha natin sa main quest. So dito sa akin, chapter 25. So kaya naman siya, hindi naman siya nagmi-miss. So ayan, nakikita nyo naman guys. Kung meron na kayong accuracy na 210 plus, dito guys kaya na. So ipakita ko sa inyo. Mas maganda kasi kapag mataas yung accuracy. Dahil importante para hindi ka mag-miss sa monsters na papatayin mo. And then dapat may defense ka din para di ka agad mamamatay dito. So yung patch na lang yung mag-a-adjust na hindi ka mapapatay. So malaking tulong lalong-lalo na kapag meron kang epic. So yan, kagaya ko merong epic. So additional na defense na 23. So kapag wala kang defense na ganito guys, so mahihirapan ka dito sa chapter 25. Yung level ng monsters dito, level 45. So I think kung wala kang epic dito, mahihirapan ka. Hindi na magmi-miss yung kalaban sa'yo. So ngayon, nagmi-miss na yung kalaban ko kahit papano. Pero may damage pa din yung monsters na umaatake sa akin. So yun yung ginagawa ko. Kapag hindi na to kaya, ang ginagawa ko na lang ay magpo-focus naman dito sa growth rate. So para magkaroon tayo ng growth rate, so yun nga, mag-create tayo ng rare. And then may additional pa dito. Kapag wala ka na talang makita, dapat mag-progress ka. And one day dapat meron kang progress. So dito sa collection, maghanap ka ng pwede mong i-up na mas madali. Para paano may dagdag na growth rate. Kahit 20 or 50 na growth rate na madagdagdag sa'yo sa isang araw. Dapat i-goal natin yan para ito paano umangat. Di siya nag-steady lang. Sabihin na natin limang araw pero wala kang growth rate na nadagdag pero useless, di ba? So dapat mag-focus ka din na makabuo. So ang gagawin natin dito, kapag meron ka nang nakita, for example dito, kailangan natin ng 3. So ang kailangan natin dito ay kailangan natin mag-hunt. So yan, nakikita nyo itong location. Click natin yan and then mag-jump tayo dyan. Dahil dyan natin makukuha yung item na pwede nating ma-collect. Ito. And then pag na-collect na, so yun, may growth rate ka na additional. So yun yung ginagawa ko guys para kahit papano magkaroon tayo ng additional na growth rate nga. So yun yung ginagawa ko.
Sa ngayon, day 4 na sa paglalaro dito sa Night Cruise. So kahit papaano, kapag level 41 naman tayo. So kahapon level 40, ngayon level 41 na. So malaking na siya, malaking achievement sa ngayong araw. So ang ginagawa ko ngayon, ganun pa din, nagme-main quest kapag wala nang iba, natapos na lahat. Kaya dito, natapos na to. So wag nyo tong sayangin guys, lalong itong XP na to. Malaking ibibigay na XP dito. And then may additional pa na makukuha mo na gold. Pero kapag pumasok ka dito, kailangan natin magbayad ng gold. Every stage, iba't iba yung gold na payment na babayaran mo. So level 40, level 30. Pero ako level 41, kakayanin naman yung level 40 pero matagal siyang mapatay. So I suggest kapag level 41 ka pa lang, so dito ka na muna sa level 30. So wala namang masyadong tao na dito. And then dito sa Erlita, yun nga, tapusin nyo lang ito 10 hours dahil magagamit tong mga item na drop na makukuha natin. Gaya dito, Papyrus, pang-craft natin yan ng mga rare item. So makikita naman natin, ayan. Ito yung mga item na magagamit sa Papyrus. And then itong insignia, hindi pala ito insignia, Seal of Advancement, magagamit natin to para sa third advancement. So sa ngayon, wala pa tayo sa second advancement pero malapit na. Kasi need pa natin mag level 45. So ayan, level 45 yung kailangan. Pero kapag nag level 45 na ako guys, instant na makakapag na ako agad, advancement agad. Kasi meron tayong free nga na nakuha dito, ito. May nakuha na tayo niyan pero hindi na natin kailangan mag-craft pa dito. So yun. So yung sinasabi ko guys na itong silver advancement magagamit natin. Lalong-lalo na dito sa third advancement. So malaki yung kailangan na materials. So yan. Yan yung mga kailangan natin. So kailangan natin mag-ipon. Lalong-lalo na itong Morion. Pwede naman guys kapag craftable yung item, pwede mo ibenta sa market. Pero kapag hindi, ipon and then buo ka na lang muna. Matagal pa kasi guys kapag nag third advancement. So matagal pa to, 55 ang kunat pa naman magpa-label. So ang gagalangan yung gawin dun sa Morion, bili kayo ng mga rare item para di kayo mahirapan dito sa pag-proceed sa main quest. Kasi more accuracy, mas madaling magpapa-label. So yun. Yun yung aking strategy ngayong araw. Siguro bukas ganun pa din. Pero magbamahagi pa rin tayo ng ating achievement. Ano yung ma-achieve natin sa ngayong araw. So yun. Hanggang dito na lang guys. I hope na nag-enjoy kayo sa aking video. Then huwag niyong kalimutan guys na mag-subscribe sa aking YouTube channel. And by the way, bago pa tong account sa aking YouTube. And then sana guys, masuportahan niyo ako. And yeah, yun lang. And see you in the next one. Peace out and goodbye.